Kamusta mga ka-DC? Salamat po sa inyo dahil parami tayo ng parami sa bawat araw. Sa mga silent listeners natin, paramdam naman po kayo. Kahit pusuan nyo lang po ako sa comment section. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo ha. Salamat po. Muli, narito po ang inyong lingkod na si Kuya Louie para handugan kayo ng magagandang kwentong kulam at barang na may kasamang aral sa buhay. Sa mga nagpapa-shoutout, nasa dulo po ng video. Palambing naman po na paki-like, comment, share, subscribe sa channel natin ha. Malaking tulong kasi yan para mas mapalago pa ito. Sa nagdaang story natin, ang Korean actor na si Kim Min Kyu ng Heavenly Idol ang sinample ko. Ngayon, K-drama idol pa rin ang isasample ko. Sabi ko nga, ilang beses ko na rin siyang nasample. Pero dito naman tayo sa isa pang K-drama niya. O, sample ha. Ako po si Christian Beck. Muntik na akong mapapalakpak talaga eh. O ano, alam nyo ba kung anong title ng K-drama na to? I-comment nyo nga. Bago natin simulan ng kwento, check muna natin. Nakapag-like, comment, share, and subscribe na po ba kayo? Ayan! Sa blue up at black up, na-add at na-follow nyo na po ba ako? Nandyan po sa comment section ng link. Nakapin na po yan. Palambing naman po. Thank you po mga ka-DC. Ngayon, simulan na natin ang kwento ng palakupit na misis. Mahal, una na ako ha. Sayang, tulog pa si Tonton. Hindi ako makapagpaalam. Agahan mo na lang ang uwi mo mamaya. Alam mo naman ang batang yun. Malalim talaga ang tulog kapag umaga. O sige, alis na ako ha. Ikaw nang bahala rito. Sandali mahal. Yung budget para sa bahay. Nakalimutan mo na naman. Ay, oo nga pala. Oh, ito. Pwede mo na rin bang iabot to kay Maria? Nasabi ko kasi nung nakaraan na kahapon ko ibibigay. Pero nawala sa isip ko. Teka, nagkamali ka ba ng bilang? Parang sobra naman yata tong bigay mo ngayon sa kanya. Hindi, sinadya ko talaga yan. Birthday niya kasi sa isang araw, mahal. Pangako ko rin sa kanya kasi may gusto siyang bilhin. Regalo na rin natin to at pasasalamat sa pagbabantay niya kay Tonton. Sa bagay, siya lang din kasi ang napag-iiwanan natin sa bata. O sige, ako nang bahala rito. Mag-ingat ka sa biyahe ha. Pagkaalis ng asawa niyang si Martin, agad ibinulsa ni Tess ang perang iniwan nito. Habang nagkakape, nilista niya mga kakailanganin sa bahay nila, pati na ang pag-ayos ng menu sa susunod na araw para sa kanilang karinderya. Bukod kasi sa pagtatrabaho ng mister niya sa munisipyo, ang karinderya nila ang pinagkukunan nila ng hanap buhay. Bilang misis, siya ang responsable sa pagpapatakbo noon. Pagkaraan naman ng ilang oras, nagising na ang anak niyang si Tonton. Bago pa man siya tumayo para kunin ang bata sa higaan, saktong dating ng hipag niyang si Maria. Mahina ang boses lang itong bumati sa kanya at dumiretso na kung nasaan ang pamangkin. Good morning ate. Hello baby Tonton. Oh, nandiyan ka na pala. Buti na lang napaaga ang punta mo ngayon dito. Ikaw na magpaligo kay Tonton mamaya ha. Magiging busy kasi ako sa karinderya. Marami po kayong orders ngayon? Parang ganun na nga. Ikaw nang bahala ha. Iaasa ko na yan sa'yo, Maria. Sige po. Nasaan po pala si kuya? Nauna na yun sa trabaho. Alam mo naman yun, ayaw malate lagi. May iniwan po ba siya? Buti, pinaalala mo. Ito yung pinapaabot ng kuya mo. Sweldo mo raw ngayong buwan. Salamat dito ate. Wala po ba siyang nasabi o binilin? May ibibigay raw po kasi siya. Ha? Wala naman siyang nasabi. Yan naman palagi ang binibigay namin, di ba? Bakit? Kulang pa ba? Hindi naman po. Salamat po ulit. O sige, una na ako. May niluto na akong ulam dyan. Kapag nagutom ka, kumain ka na lang. Masayang umalis si Tess sa bahay nila. Walang pangamba niyang tinahak ang daan papunta sa kanilang karinderya. Panatag siyang iwan ng anak sa hipag. Bukod kasi sa mabuti itong mag-alaga ng bata, wala rin itong reklamo sa mga gawaing iniiwan niya. Sa isipin namang yun, nilabas niya mula sa bulsa ang perang dapat sana'y dagdag sa bigay kay Maria. Sinadya niyang wag iabot yun dahil sa tingin niya naman, hindi na ito kailangan ng dalaga. Pagkarating naman niya sa karinderya, abala na ang lahat sa kanya-kanyang trabaho. Unti-unti nang pumapasok ang mga customer
Kaya agad na siyang umupo sa harapan ng counter para ayusin ang kakailanganin. Lumapit naman ang isa sa serbidor nilang si Obet sa pwesto niya. Ma'am, pinapasabi pala ni Cook na kailangan ng bumili ng bagong tangke. Ano? Hindi ba kabibili lang natin nung nakaraan? Maraming orders po nitong linggo eh. Paubos na rin yung ilang natira. Baka mahirapan po tayong maganap kapag nagkaubusan talaga. Siya sige. Magkano ba ang kailangan? Ipapadala ko na lang sa'yo, kaya nang bahalang bumili ha? Ito po yung listahan. Nakalagay na rin po pala dyan yung ibang kailangan, ma'am. Paubos na rin po yung stock ng ibang ingredients eh. Bakit hindi mo na lang sabay na sinabi kanina? Nandyan naman na po lahat sa listahan eh. Bale, inuna ko lang po sabihin yung importante. Ay, ewan ko sa'yo, Obet. Sandali. Teka, ang mahal naman itong lahat. Bakit parang nag-ibang presyo nitong mantika at asukal? Nagtaas din dito yung presyo ng gas. Baka naman kayo nag-iiba nito. Hindi ho. Ganyan na ho talaga, ma'am. Nagmamahal na talaga ang bilihin eh. Last time, si Sir Martin ang nag-order niya na ganyan ang presyo. Kahit itanong niyo pa sa kanya. Nako, bibilangin ko ulit to saglit ha. O, ito ang pera. Ibigay mo sa akin ang resibo niyan lahat. Dapat may pirma ng bibilan nyo. Kapag nahuli ko ang isa sa inyong nangungupit, malilintikan talaga kayong lahat sa akin. Grabe naman po kayo. Naniniguro lang ako, Obet. Maintindihan mo yan kapag ikaw na ang humahawak ng negosyo. Sige na, alis na, para makabalik ka agad. Baka kulangin na tayo sa tao. Pagkatapos umalis ni Obet, tuloy-tuloy na ang dagsa ng tao sa karinderya. Paminsan-minsan, tumutulong si Tess sa pagsandok ng mga order. Ngunit kadalasan, taga-abot lang siya ng bayad at sukli. Nasa kalagitnaan siya ng pagbibilang ng pera nang may lumapit sa kanyang pwesto. Isa yun sa mga suki nilang galante kung mamigay. Gaya ng dati, nakangiti itong inabot ang bayad sa kinain. Malaki ang perang inabot nito kumpara sa liit ng order. Susuklian na sana ito ni Tess nang simple lang itong umiling. Pinapaabot nito ang sukli sa serbidor niya kanina. At nang tinuro ng matanda ang abalang si Obet, tumangulang siya. Sinabi niyang siya na ang bahalang magbigay kahit ang totoo, isinilid niya na ang pera para sa sariling bulsa. Nang matapos naman sa ginagawa si Obet, lumapit ito sa kanya. Ma'am, may iniwan ba si Madam para sa akin? Baka naman, Sinong madam? yung nasa dulong table po kanina, lagi yung may pabigay eh. Pero dumami kanina ang customer kaya hindi ko na siya naalalayan palabas. Bukod sa bayad niya, wala naman siyang iniwan. Talaga po? Parang nakakapanibago naman kung ganun. Dapat pala, binantayan ko na kanina. Uy, Obet, dapat hindi ka nasasanay sa ganyan ha. Kailangan kapag nag-serve kayo sa customer, pantay-pantay. Hindi porkit pinapasobrahan ng bayad, bibigyan nyo na ng special treatment. Dapat nga bawal yung mga tip-tip na yan dito eh. Minsan lang naman po yung ganun, ma'am. Laking tulong na rin sa amin ang mga tip bukod sa sahod. Malapit na kasi birthday ng girlfriend ko kaya todo kayod ako ngayon. Kahit na, masamang tingnan kapag nalaman na ganyan palang gawain ng mga tao ko rito. Baka makasira pa ng negosyo. Hindi na muling sumabat pa si Obet sa sermon ni Tess. May duda siyang ito ang kumuha ng tip na para sa kanya. Subalit dahil ayaw niyang mawala ng trabaho, tinikom na lang niya ang bibig. Wala siyang reklamo sa mismong trabaho. Maayos naman silang pinapasweldo at minsan may bonus. Ang ayaw lang niya, ang ugali ng boss nila. Ang lakas kasi nitong mambintang na nangungupit sila. Kahit siya naman tong ilang beses na niyang nahuhuli na kumukuha ng pera sa benta. Ganon pa man, nagtiis na lang siya. Kahit kasi na ganito si Tess, mabuting amo naman ang asawa nitong si Martin. Kahit minsan lang itong namamahala sa karinderya. Kinagabihan, sa bahay ni na Tess. Nabigay mo na ba kay Maria yung pera, mahal? Oo, kanina ko pa inabot sa kanya. Mabuti naman. Bali yung iahanda na lang para sa mismong birthday niya ang poproblemahin natin. May naisip ka na bang masarap iluto? Kailangan pa ba nun? Pwede naman tayong kumain na lang sa labas, mahal. Dalaga na yun para paghandaan pa. Nakasanayan ko na yung ganun. Simula nung nawala ang magulang namin, ito na lang ang paraan para makabawi ako sa kanya. Isa pa,
Bala ko ring dali ng mga katrabaho ko rito eh. Para isang handaan na lang. Yun na nga ang inaalala ko. Lagi siyang nagtatago kapag may bisita tayo. Kaya paano natin masiselebrate kung birthday niya? Bukod sa atin, sobrang ilap sa mga tao ni Maria. Alam ko naman. Pero iba pa rin kapag naramdaman niyang espesyal ang araw niya. Pagbigyan mo na lang to mahal, okay? Isang beses lang naman to sa isang taon nangyayari. Ay, sasakit na naman ang mga braso ko nito. Nasakto pa naman na linggo ang birthday niya kung kailan pahinga ko na sana sa pagluluto. Pwede naman nating ipatawag ang cook sa karinderya, mahal. Ikaw lang ang mamimili ng putahe pero mga tao na natin ang bahala sa pamamalengke at pagluluto. Basta ikaw na ang bahala magsabi sa kanila. Day off nila tuwing linggo eh. Kaya siguradong hihingi ng dagdag na sahod ang mga yon. Pero mahal, kahit silang bahala sa ibang ihahanda, pwede pa rin bang ikaw ang magluto ng humba? Specialty mo kasi yun eh. Pinagyabang ko sa mga katrabaho ko na sa'yo ang pinakamasarap. Kaya dapat, matikman talaga nila. Sus, pinagyabang daw. O sige, ako nang bahala ron. Kahit alam ko namang ikaw talaga may gusto nun. Sa pagsapit ng kaarawan ni Maria, dahil sa alok na rin ni Martin sa mga tauhan nila, natuloy ang planong ipaghanda ang dalaga. Si Tess ang naglista ng mga bibiling sangkap, kaya pinili niya ang mga mumurahin para makatipid. Kahit malaki-laki naman ang budget na binigay ni Martin, sa tingin niya kasi, pwede namang tipirin yon. Lalo pa't hindi naman importanteng tao ang kakain. Kung may ginastusan man siya ng kaunti, mga gagamitin niya yon para sa lulutuing humba. Isa ito sa paraan niya para talagang mapansin ang sarap ng kanyang luto kumpara sa ibang putahe. Nang matapos naman sila sa paghahanda, nagsidatingan din ang mga dinalang bisita ni Martin. Habang kumakain ang mga ito, kinausap na muna ni Tess ang mga tao niyang naiwan sa likod. Kasalukuyang magpapahinga ang mga ito kasama ang cook na si Benjo. Ibalot nyo na lang ang mga sobra dyan sa kaldero ha. Mukhang sapat na ang nasa loob. Salamat po, ma'am. Kapag tapos na kayo dyan, umuwi na rin kayo. Baka abutin pa kayo ng gabi sa daan. O, teka, nasa si Sir Martin? Bakit, Benjo? Anong kailangan mo? Madam, kukuha lang kami ng bayad. Total siya naman na nakiusap sa amin na magluto ngayon. Sa kanya na lang kami hihingi. Busy pa siya sa loob kaya hindi niya pa kayo maharap. Bakit hindi nyo na lang hintayin na isabay ko na lang sa sahod nyo ang bayad ngayong araw? Iba kasi napag-usapan namin, madam. Sabi ni Sir, dahil pumunta kami kung kailan namin day off, aabutan niya kami ng sahod pagkatapos. Hindi raw kami pwedeng umuwi ng walang bayad. Ay, ganon? O sige, tatawagin ko muna siya. Guminhawa ang loob ni Obet pagkatapos silang bigyan ng maayos na bayad ni Martin ng araw na yon. Kapag kasi si Tess na naman ang nasunod, tiyak na pareho lang ang halaga ng ibibigay nito sa normal nilang araw sa trabaho. Laking pasasalamat lang talaga ng mga tauhan sa cook nila na hindi nangingiming sabihan ng boss. Ito lang kasi ang tao sa karinderya na hindi pwedeng sisantihin ni Tess dahil siya ang sentro ng bawat pagluluto. Dahil hindi na nagluluto ang ginang para pangbenta, si Benjo na ang sumalo ng trabaho niya. Habang masayang umuwi naman sina Obet, pilit pinapagaan ni Tess ang ekspresyon ng mukha sa harap ng mga bisita. Nabigo kasi siyang kupitin sana ang sobra sa ibibigay ng asawa niya. Nang hinayang siya sa pagkakataon, kaya hindi niya napigilang bumusangot na agad namang napansin ng katrabaho ni Martin na si Janice. May problema ba, Tess? Kanina ka patahimik dyan Ha? Ayos lang ako, Janice. Hindi lang kasi ako makarelate. Ayoko namang basta na lang sumabat sa usapan nyo. Nako, pasensya ka na sa pinag-uusapan ng mga to Pati rito, trabaho ang topic. Sorry mahal, nawili lang kami. Nga pala, natikman nyo na ba ang humba na niluto ng asawa ko? Oo, ang sarap nga. Alam mo ba yung si Martin? Laging binibida na masarap ka raw magluto, Tess. Akala namin puro yabang, pero masarap pala talaga. May recipe ka ba dyan? Baka naman pwedeng pahiram. Wala akong nagawang recipe, Johnny. Sorry. Nasanay lang ako sa pagluluto kaya nasasaulo ko. Hindi rin ako nagsusukat kaya baka hindi mo masundan. Depende kasi sa dami ng karne ang tinatansya kong sangkap. Ay, ganun ba? Sayang naman. Pero kahit naman siguro may recipe, hindi ko pa rin magagaya.
Ang hopeless ko kasi sa kusina. Hindi ako sanay sa pagluluto. Busy lagi sa work. Pwede mo namang aralin yon. Malay mo, magkaroon ka ng sarili mong technique sa pagluluto. Ako dati hindi naman magaling eh. Talagang naging hobby ko lang kaya, ayun, naging madali na lang sa akin sa katagalan. Yun ay kung magkakaoras ba ako para matuto. Sa trabaho kong to, mas pipiliin ko na lang magpahinga pagka-uwi. Naku, ang swerte mo talaga, Tess. May asawa kang ready magtrabaho para sa'yo, kaya naggagawa mong hilig mo. Talagang nagpatayo pa siya ng negosyo para magamit mong talent mo. Sana all may Martin. Uy, hindi lang naman sa akin lahat ang credit, no? Nag-invest lang ako kasi may tiwala ako sa asawa ko. Pero siya talaga ang dahilan kung bakit lumago yun. Mantakin mo, nagawa niya yun kahit may anak kami tapos siya pa ang kumikilos dito sa bahay. Bonus na lang ang galing niya sa pagluluto. Maswerte ako, no? Pinagmalaki man siya ni Martin sa harap ng mga katrabaho ng araw na yon, tumatak pa rin sa isip ni Tess ang sinabi ni Janice. Wala man itong lantaran na sinabing hindi maganda, hindi niya pa rin maiwasang mainsulto sa paraan ng pagkakasabi nito. Kaya sa sumunod na araw, hindi niya gaanong pinansin ang asawa niya at ang anak niya na lang ang kanyang inasikaso. Pagkalipas ng ilang minuto, siyang dating ni Maria sa kanila. Nakatira ang hipag niya sa katabing bahay lang nila, kung saan nakatira noon ang mga magulang ng magkuya. Gustuhin man dati ni Martin na patirahin ang kapatid kasama nila, umalma na si Tess na sinang-ayunan naman ni Maria. Nang makita niya naman na halos walang kibo ang dalaga, lalo siyang nainis. Oh, bakit ngayon ka lang? Kanina pagising si Tonto na. Pasensya na po, na-late lang po ako ng gising ate. Ano bang ginawa mo kagabi para malate ka ng gising? Pagkatapos ka naming ipaghanda, umuwi ka na lang agad at nagkulong na sa kwarto mo. Wala naman po. Bumawi lang po ako ng pahinga kasi birthday ko naman po kahapon. Ay, kung magpapahinga ka lang naman pala imbis na harapin ang mga bisita, sana hindi ka na lang namin ipinaghanda. Parang sinayang mo lang tuloy ang ginastos ng kuya mo at pagod ko sa pagluluto. 22 ka na, Maria. Hanggang ngayon ba magiging mailap ka pa rin sa mga tao? Sorry na po ate, sinusubukan ko naman po eh, pero hindi talaga ako komportable. Kung sa amin ng kuya mo ayos lang ang ganon, pero baka sa iba bastos na kung titignan. Dapat sanayin mong sarili mo sa harap ng mga tao. Bakit hindi ka tumambay minsan sa karinderya? Tumulong ka na rin kapag may oras ka. Sino pong magbabantay kay Tonton kapag ganon? Gagawa natin ang paraan yan. Hayaan mo sa susunod isasama kita. Hindi naman kasi pwedeng lagi ka nalang nakaasa sa kuya mo. Magagamit mo rin ang tinuturo ko na to kapag nagtatrabaho ka na. Iniwanan ni Tess ang hipag ng dagdag pang-aral bago siya dumiretso sa karinderya. Pagkarating niya naman, puro kakailanganing gastos ang sumalubong sa kanya. Dulot ng init ng ulo niya sa nakaraang araw, hindi niya na nautakan ang mga ito pagdating sa sahod. Agad niyang sinermona ng mga tauhan. Lalo na si Benjo na siyang naglilista ng mga dapat bilhin. Hindi niya pinansin ang nilapit na mga ito sa kanya. Nangingimi tuloy ang mga serbidor na lumapit sa pwesto niya. Hindi naman nagtagal at may nagreklamong customer. Pinababalik nito ang ulam kung saan kulang-kulang ang sahog. Sa halip na makita ito bunga ng ginawa niyang pagtitipid sa mga sangkap kanina, galit pa siyang pumunta sa kusina para pagalitan ng cook. Tingnan mong ginawa mo sa order na to, Benjo. Nakakahiya sa mga customer. Kailangan ko patuloy i-refund. Ginawan ko lang naman ang paraan yan gamit ang merong sangkap dito, madam. Pinabigay ko naman sa inyong listahan eh. Pero kayo itong may ayaw. Sinong dapat sisihin dyan ngayon? Aba, Benjo, sumasobra ka na ha? Porket ikaw ang nagluluto ng lahat dito, ganyan-ganyan mo na lang ako sagutin. Baka nakakalimutan mo na amo mo pa rin ako at ako nagpapasweldo sa'yo. Ginagawa ko ho ng maayos ang trabaho ko. Ngayon lang naman may nagreklamo kasi kulang-kulang ang nilagay na sangkap. Pero may nakita bang problema sa timpla ng luto ko? Wala naman, di ba madam? Kung hindi nyo tinipid yan, di sana matiwasay ang takbo ng araw nating lahat ngayon. Ang dami mo pang sinasabi? Ano, aayusin mo ba yan? O hahayaan mo na lang na dumami ang reklamo ng kakain dito? Choice nyo na ho yun. Kung willing na kayong bilhin ang pinabibili ko, maayos ko yan kaagad. Para maiwasan ang karagdagang problema, nagpautos na si Tess na bilhin na ang mga kailangan. Agad namang bumalik sa dating operasyon ng karinderya hanggang sa pasara na sila.
Habang nagliligpit naman ang mga tao niya, naisipan niyang silipin ang kusina. Balak niya sanang kunin ang resibo ng mga pinamili niya kanina. Subalit pagkapasok niya, nahuli niya si Obet na tutok sa cellphone nito. Nasa harap ito ng lababo na may nakatambak na hugasin, habang panay pindot sa kung anong nasa screen. Napatikim naman si Tess. Pinapasweldo ba kita para humarap sa cellphone, Obet? Pasensya na po, ma'am. May tinignan lang. Babalik na po ako sa paghuhugas. Aba, kampante kayata na minsan lang ako bumibisita rito Ano, lagi mong ginagawa yan kahit sa oras ng trabaho? Pasensya na po talaga, madam. May bumagsak lang kasing laro ngayon kaya tinignan ko muna. Ayoko lang pong palagpasin ang pagkakataon eh. Tsaka wala naman na pong customer sa labas eh. Hindi sapat na rason yan, Obet. Kahit wala ng customer, hindi pa rin tapos ang trabaho mo habang nasa loob ka pa ng karinderya. Hindi na po mauulit, madam. Dapat lang talaga, kapag nahuli pa kita ulit, isusumbong na kita kay Martin para siya na magsisante sa'yo. Mabait na among asawa ko, pero ayaw nun sa pabaya sa trabaho. Habang nagsesermon siya sa binatang serbidor, bumalik lang ito sa ginagawang trabaho. Pagkatapos namang makuha ang kailangan niya, aalis na sana si Tess nang makuha ang atensyon niya ng liwanag na nagmumula sa cellphone ni Obet. Nang lapitan niya yon, nakita niya ang larong tinutukoy nito. Marami ang numero doon at nakalagay pa sa screen na nanalo raw ito. Hindi naman niya napigilang matawa sa nakikita. Saktong natapos na si Obet sa paghuhugas ng plato kaya nakita niya ang mapang-insultong ekspresyon ng amo. Ito ba ang larong sinasabi mo? Talagang pinabayaan mong trabaho mo para lang dito? Hindi po basta-basta lang yan, ma'am. Diyan din kasi ako kumukuha ng pera minsan kapag pumaldo. Paano ka naman magkakapera sa ganyan? Halata namang pambata lang yan. Kita mo, nanalo ka raw ng 2,000. Inuuto ka lang yan. Nagpadala ka naman. Ho, patingin nga po ko. Hala, pumaldo nga talaga ako kanina. Di ko lang napansin agad nung sumulpot kayo, ma'am. Ilan naman ang katumbas niyan sa totoong pera? 20 pesos. Sana binuhos mo na lang ang oras mo sa trabaho. Naku, hindi po. Legit po na pera to. Kung anong lumabas na napanalunan ko, yan din ang papasok sa account ko. Sus, maniwala ako dyan. Kung ganyan pala kabilis makakuha ng pera dyan, di sana walang naghihirap sa mundo. Paswertehan lang po kasi kapag sa ganito. Kapag nanalo ka, magkakapera ka. Kung talo naman, mababawi mo pa rin sa susunod na laro. Try mo kaya, madam. Tutal, unang beses nyo pa lang eh. May 500 kayong bonus kapag itong laro ko ang sinalian nyo. Pati ako'y dadamay mo pa talaga sa kalukuhan mong yan. Promise po, hindi ko kayo niloloko. Papatunayan ko lang po na totoong sinasabi ko. Para maniwala kayo, bakit hindi po tayo magpustahan? Di ba, sahuran na namin bukas? Kapag hindi totoong sinabi ko, hindi ko na po kukunin ang sahod ko sa buong buwan. Kapag napatunayan ko naman pong tama ako, safe ang sahod ko. Oh, wala namang pumawawala sa inyo. Hindi po mababawasan ni 5 ang pera nyo, manalo man kayo, matalo ha. Aba, mukhang ang laki talaga ng tiwala mo dyan para isugal pati ang sahod mo O sige, subukan natin. Basta siguraduhin mo lang na hindi ka magrereklamo kapag wala kang nakuha bukas Sige ho, deal! Kampanting binigay ni Tess ang sariling cellphone kay Obet. Malaki kasi ang kumpiyansa niyang mapapatunayan nilang pareho na hindi naman talaga totoo ang pinaglalaban ng binata. Habang hinahayaan naman siya ng amo na gawin ang gusto niya sa cellphone nito, doon malayang pinasa ni Obet ang dinoktor na link na galing sa kanyang laro. Nagdeposito rin siya gamit ang sariling account muna. Sa ganung paraan, makakakuha siya ng porsyento at mapapakita niya rito na totoo ang sinabi niya. Kaya nang matapos niyang dapat gawin, sabay nga nilang pinanood ang nangyayari sa screen. Si Obet na ang nagpindot sa mismong laro. At doon, natunghaya ni Tess ang sunod-sunod na pagkapanalo nila. Nang umabot na sa 5,000 ang premyo, doon tumigil ang serbidor at inabot sa kanya ang hawak na phone. Naks, ang swerte niyo po pala. Unang laro pa lang, paldo ka agad. Ibig sabihin ba niyan, gumagana nga ang laro sa cellphone ko? Ano naman ngayon kung nanalo nga? Nakita niyo naman po, madam eh. May pag-asa talaga na maging totoong sinabi ko. May ebidensya oh. O paano po ba yan? Mukhang safe nga ang sahod ko bukas.
Teka. Hindi mo pa napapatunayan lahat. Nakalagay dyan na nanalo ako ng 5,000. Paano ko naman masisigurong totoong pera yan? Ibabalik ko po sa inyo to. Buksan nyo dyan ng account nyo tapos ibalik nyo sa akin para makonekta natin sa app. Bakit kailangan pa nun? Nako, baka balak mo lang kunin ang laman ng account ko Kaya nga po kayo ang pinapabukas ko eh. Hindi ko naman po kukunin yan kapalit ng trabaho ko rito. Takot ko lang kay Sir Martin. Sige, ito na. Babantayan ko kung anong pinipindot mo dyan Subukan mo lang talagang may gawing masama. Mabilis lang po to, huwag kayong kabahan. O ayan, nakita nyo po yan? Makikita nyo dyan sa account nyo na may 5,000 na dagdag. Patingin nga ako. Hala, totoo nga. Paano nangyari to? Ganun lang kabilis, 5,000 ka agad ang napunta sa akin? Baka naman mawala rito bigla Kung duda kayo ma'am, kahit obserbahan nyo muna ng 1 linggo kung mawawala ba yung napanalunan nyo. Basta napatunayan ko na po sa inyo na totoong sinasabi ko. Walang nabawas na pera sa inyo at wala ring bawas sa sweldo ko. Win-win! Nang tumagal ng 1 linggo ang paghihintay ni Tess, doon niya nga napatunayan na totoo ang lahat. Lalo pa nang mag-withdraw siya at sinama niya ang 5,000 na dagdag sa kanyang account. Pagkahawak niya ng pera, doon niya nakita ang potensyal na sinasabi ni Obet. Kaya naman sa sumunod na araw, inabutan niya ito ng balato at kasama nun ang paghingi niya ng rekomendasyon sa iba pang laro. Masayang tinanggap yon ng binata. Natutuwa siyang gumana nga ang teknik niya na hikayatin ng amo. Pagkatapos nun, ginawa ng libangan ni Tess ang pagsusugal sa cellphone. Akala niya hindi siya malululong. Minsanan niya lang kasing laruin ng ganon. Subalit nabura ang kontrol niyang yon nang isang gabi na muli na namang bumisita ang katrabaho ni Martin sa bahay nila. Napilitan siyang maghanda ng makakain at maging mabait sa harap ni Janice nang lapitan siya nito. Pasensya ka na, Tess Biglaan sila nagkayayaan na pumunta dito Naabala ka ba namin? Patulog na sana kami ng bata dahil late na. Pero ayos lang. Buti na lang talaga may alalay ka sa pag-aalaga ng anak niyo, no? Yun ba yung kapatid ni Martin? Oo, si Maria. Siya minsan ang katulong dito kasi nasa katabing bahay lang din naman namin. Ang ganda, tampogi talaga ng lahi ni na Martin. Namanan din ng baby niyong pagka-cute, in fairness. Oo nga Hindi ka na ba babalik doon kasama ang mga katrabaho mo, Janice? Baka hinihintay ka na nila. Mamaya na, dito na muna ako. Ang bango naman yung niluluto mo. Ano ba yan? Ininit na adobong baboy lang. Nitong gabi ko lang diniluto kaya ito na lang ang ihahanda kong pulutan. Hoy, ang sarap sana kaya lang lampas na sa diet ko. Buti ka pa, Tess. Walang limit sa pagkain. At anong gusto mong palabasin? Ay, na-offend ba kita? Wala naman ako ibang gustong sabihin. Ano ka ba? I mean kasi sa sitwasyon mo walang pumipigil sa'yo. Sa kondisyon ko naman maraming bawal. Wala akong pinapalabas na kung ano Sexy ka rin naman. Mahal, tapos mo na ba yan? Oh, Janice, nandito ka pala. Ikaw nang bahala dyan, Martin. Mauna na ako sa taas. Padabog na nilapag ni Tess ang sandok sa kawali habang galit ang mga yabag na umakyat sa kwarto nila. Nagtataka naman ang naiwang si Martin, habang si Janice napangiwi sa kanyang ekspresyon ng asawa nito. Agad niya namang tinanong ang katrabaho. Ano nangyari? Bakit biglang uminit ang ulo nun? Sorry, Martin. Hindi ko sinasadya. Nasaktan yata siya sa sinabi ko. Dahil din sa'yo kaya nagtampo sa akin si Tess nung nakaraan Ano na namang ginawa mo? Hindi naman sobrang nakaka-offend ng sinabi ko. Bala ko lang sana makipag-close pero mukhang narindi siya. Nagalit lang din siguro siya dahil late na kami pumunta rito at naabala pa natin siya. Hindi naman dapat ako lang ang sisihin kung bakit bad trip siya. Ay, sa susunod kasi mag-ingat ka sa mga salita mo, Janice. Sensitive ang asawa ko. Kaya nag-iingat ako sa mga sinasabi ko noon pa man. Bumalik ka na lang muna dun kasama nila. Dapat talaga hindi ko na lang kayo inimbitahan pa rito Pagkapasok ni Tess sa silid, agad niyang pinauwi si Maria na katatapos lang patulugin si Tonton. Hindi naman na kumontra ang dalaga kahit walang pasasalamat na sinabi ang kanyang hipag. Nang mapag-isa si Tess, doon niya pinakawala ng mabigat na buntong hininga.
Kanina pa siya nagtitimpi sa mga pasaring ni Janice. Kung hindi lang talaga dumating si Martin, baka may nasabi na siyang hindi maganda. May pagkakataon talagang may dumidikit sa asawa niyang hindi niya nagugustuhan. Ganun pa man, nilawakan niya pa rin ang pangunawa. Habang hinihintay naman niya si Martin na matapos sa inuman, binuhos niya muna ang oras sa pagsusugal. Sa sobrang pagkawili niya na nga lang, hindi niya na namalayang hating gabi na pala. Nakatulog na si Martin sa sala nila nang bumaba siya. Kaya ginising niya ito para paakyatin na. Martin, gising na. Bakit? Umakyat ka na ron. Sasakit ang likod mo dyan sa sofa. Ayos na ako rito, mahal. Bumalik ka na lang sa taas. Hanggang anong oras ba kayo uminom ng mga kasama mo at hindi mo na kinayang umakyat? Pagkaalis mo kagabi, 1 bote lang ang pinaubos ko tapos pinauwi ko na sila. Hindi lang talaga kitang sinamahan kasi mukhang masama pa ang loob mo. Ayaw naman kitang suyuin na amoy alak ako. Bukas na lang tayo mag-usap, mahal, okay? Ay, sige. Diyan ka muna kung gusto mo. Sinamantala ni Tess na hindi niya kasama pabalik sa higaan ng asawa niya. Kaya tinuloy niya ang pagsusugal para palamigin ang kanyang ulo. Sa tagal niya namang nakatutok sa cellphone, mas lalo siyang nainis sa sunod-sunod na talo. Sa halip na tumigil, pinilit niyang tutukan ang laro. Nang mabawi niyang pera kahit papano, doon lang siya nakampante at nakatulog na. Kinabukasan naman, bumungad sa kusina si Martin na nagluluto ng agahan. Nasa booster seat na si Tonton at masayang pinaglalaruan ang pagkain. Oh, himala yatang nakita kita sa kusina. Good morning, mahal. Mupo ka na dyan. Ipaghahanda kita ng almusal mo. Di ba, paborito mo tong tosino? Inagahan ko talaga sa talipapa para makaabot ako. Baka naman lalo akong tumaba sa ganyan. Hindi naman ako tulad ng iba na may diet kaya hindi ko makokontrol ang kain ko. Yan bang sinabi sa ni Janice kaya sumama ang loob mo? Pasensya ka na, mahal. Pinagsabihan ko na siya kagabi. Pero simula ngayon, hindi ko na siya isasama rito. Eh bakit ikaw ang humihingi ng tawad para sa kanya? Hindi para sa kanyang paghingi ko ng tawad. Nagsusorry lang ako kasi alam ko nasaktan ka. Kasalanan ko dahil hindi ko gaanong kinilala ang sinasamahan ko. Ay, ano pa nga bang magagawa ko? O ano na, mahal? Sige na, bati na tayo. Wala ka naman talagang kasalanan. Ako lang tong sobrang sensitive. Okay lang, ganun. Hindi ka OA, mahal. Naiintindihan ko kung bakit nasaktan ka sa kung anong sinabi niya. Pero, huwag mo na lang intindihin yun, okay? Bilang pagbawi sa asawa, si Martin lahat ang umasikaso ng kailangan nila ng umagang yon. Ito rin ang nagpaligo sa bata bago pumunta ng trabaho na minsan lang nito gawin. Kaya naman naging magaan ang daloy ng araw ni Tess. Subalit nasira din yon nang magkaaberya sa karinderya nila pagsapit ng tanghali. Isa raw sa mga crew ang nagkamali sa pagluto ng manok. Sa halip na mantika, dishwashing liquid ang nailagay nito sa malaking kawali. Huli na nitong napansin ng halos lahat ng manok na hinanda na ilagay na. Agad namang sumugod si Tess sa kusina para pagalitan ng bagong crew kaya umiyak ito. Hindi naman nakatiis si Benjo na manood lang. Diyos ko, bago ka pa lang dito, ang laki na agad ng sinayang mong pera. Gusto mo bang masisante? Ikakaltas ko yan sa sahod mo. Ewan ko nga kung magkakasya pa sa dami ng palpak. Teka, ma'am, baka pwede niyo namang pagpasensyahan yung bata. Bagong pasok lang siya kaya hindi pa siya pamilyar sa mga gamit. Nakakalito rin naman talaga sa unang tingin yung lalagyan. Parehong dilaw Normal lang naman na magkamali. Nasasabi mo lang yan dahil hindi ikaw ang lugi rito, Benjo. Ayos sana kung mareremedyohan pa yan Hindi na mapapakinabangan yan kasi may sabon na. O sige, pag-aatihan na lang namin. Kung anong hati sa nasayang, ibawas mo na lang sa sahod ko. Ako rin po, kahit kaltasan niyo rin ako, madam. Para hindi na mabigat sa kanya. Kasalanan ko rin kasi hindi ko siya naalalayan Sigurado kayong handa kayong saluhin ng lahat ng yan? Oo, madam. Kikitain pa rin naman namin ng pera Hindi siya matututo kung idadaan lang po sa galit ang pagturo sa kanya.
Hindi rin naman patas na basta nyo na lang siyang sisantihin. Ah, talagang nagkampihan na kayo. Asahan yung may bawas ng matatanggap nyo sa katapusan. Hindi pa nga nakakabenta sa araw na to. Sinisira nyo na agad ang araw ko. Kahit sinalo naman ng tauhan niyang perang masasayang, nilulukob pa rin ang inis si Tess. Kaya habang binabantayan niya ang kaha, abala din ang kamay niyang maglaro ng sugal. Doon niya ibinuhos ang galit habang nagbabaka sakali na manalo. Mukhang hindi talaga umaayon sa kanyang swerte ng sunod-sunod ang pagkatalo niya. Pinahinga niya yun saglit ngunit pagkabalik, ganun pa rin hanggang sa maubos lang ang pera na kanyang dineposito. Para lang mabawi ang pagkatalo, kinuha niya ang iilang pera sa kaha at lumabas saglit para ipasok sa kanyang account. Pagkabalik niya, nanalo siya ng malaki ng makailang beses. Subalit ang kasunod, malakihan ding talo kaya ubus agad ang pera niya. Aburito tuloy siya hanggang sa makauwi ng bahay ng gabing yon. Ate, anong gusto niyong ulam? Ako na po magluluto. Mamaya na yan. Nasa si Tonton? Nakatulog po sa sobrang pagod sa paglalaro kanina. Anong oras pa lang Bakit mo naman hinayaang matulog na matagal? Idlip lang po sana yun kanina Pero mukhang malalim ng tulog ng bata. Siguradong magigising yan sa madaling araw kasi sobrang aga mo masyado. Masisira na ang tulog naming lahat yan mamaya. Pasensya na po ate. Hindi ko po alam. Ang tagal mo na nagbabantay ng bata, hindi ka pa rin matuto? Ewan ko na lang sa mga tao ngayon. Mga walang kwenta. Mahal, nandito na ako. May dala na akong ulam kaya huwag ka na magluto. Oh, Maria, nandiyan ka pala. Mauna na po ako, kuya. Teka, ano nangyari dun? Aba, malay ko. Mukhang masamang tiyempo ang oras ng pagdating ni Martin. Kaya hindi na siya nagtanong pa ulit sa asawa. Pilit niya na lang pinagaan ang sitwasyon sa pagitan nila sa pagsapit ng hapunan. Ganun pa man, kahit sa oras na mahiga sila, halata pa rin nagalit si Tess. Ayaw niya nang pahabain pa ang katahimikan kaya hindi na tuloy siya nakatiis at tinanong ito. Tinago naman ni Tess ang katotohanan na dahil sa pagkatalo niya sa sugal ang rason kung bakit mainit ang ulo niya. Nilahad niya na lang sa asawa ang parte kung saan pumalpak ang kanyang tauhan na agad naman itong pinakinggan. Ang akala niya, sasang-ayon ito sa ginawa niyang pagkaltas ng sahod. Subalit gaya kanina ni Benjo, iba ang tingin nito. Mababawi naman natin ang perang yun kapag dumagsa ng orders, mahal. May pamilya rin binubuhay ang mga tao natin. Kaya wag mo na lang bawasan ng sahod nila, ha? Bibisita na lang ako ron sa mga susunod na araw at pagsasabihan ko mga yon, ha? Ano? Ganon na lang yun? Wala kang ibibigay na parusa sa kanila kahit nagsayang sila ng pera? Negosyo tong hinahawakan natin, Martin. Oo nga, negosyong hawak natin. Pero hindi naman magiging loyal ang mga tauhan natin kung malupit tayong boss. Kita mo si Benjo, simula nung mag-umpisa ang karinderya, di ba nandyan na siya? Ano naman kung ganon? Pruweba yan na mabuting teknik pa rin ang pagiging mabait. Akala mo ba wala yang natatanggap na mas malaking offer kung saan? Mas pinili lang nun na manatili sa atin dahil inaalagaan natin sila. Ang dali lang sa'yo na sabihin yan dahil hindi naman ikaw ang nagpapaikot ng pera. Kaya kanila paborito Kasi kinukonsinti mo. Huwag ka naman sa akin magalit, mahal. Nagpapaliwanag lang ako Gets ko naman ang galit mo. Pero pag-isipan mo muna, ha? Teka, paano kung ganito na lang? Para wala ka ng problemahin, sasagutin ko na lang ang bayad sa nasira kanina. Huwag mo na lang bawasan ang sahod nila. Nasobrahan ka na talaga sa pagiging mabait mo. Kapag tayo talaga nalugi, wag mo akong sisisihin, ha? Ilang taon na ang karinderya natin at lumalago lang ng lumalago, mahal. Tiwala akong hindi tayo basta-basta malulugi. Pagsapit ng katapusan, sa halip na buong ibigay ang pera sa bawat tao niya, binawasan pa rin ni Tess ang sahod ng 3. Matagal nang sinagot ni Martin ang gastos. Subalit sa tingin niya, dapat lang napagbayaran ng mga ito ang kakulangan. Wala naman tuloy magawa si Benjo at bagong crew kung hindi ipagpasalamat ang sinahod nila. Subalit hindi naman basta lang tumahimik si Obet. Pagkabukas niya kasi ng sobre,
Nakita niyang malaki ang kinaltas sa sahod niya. Mukhang nagkamali po yata kayo ng bigay, madam. Tama lang lahat yan. Huli na para magreklamo ka pa. Di ba po, paghahatian naming 3 babayaran? Bakit parang ang laki naman po ng bawas nitong sa akin? Sinama ko na pati ang tutubuin sana kapag nabenta natin ang mga manok na yon. Hindi naman pwedeng pareho lang ang presyo na ibabawas ko sa kung magkano ko nabili. Grabe naman po. O Bet, hayaan mo na. Bumalik na lang tayo sa naiwan trabaho natin para makauwi na tayo. Habang bigo ang mga tao niya sa natanggap, nagbunyi naman si Tess. Ang perang binawas niya kasi sa mga ito, ginamit niya bilang deposit sa sugal. Sa bawat araw, dahan-dahan niyang kinukupit ang tubo nila. Iniiwan niya lang ang kapital para may mapaikot silang pambili ng kailangan kahit papano. Lahat ng perang nakukolekta niya, napupunta sa pantayan niya sa sugal. Hindi naman siya nabibisto ni Martin dahil takot pa rin ito na sumama ang loob niya. Isang araw, habang nagbabantay siya, may lumapit na estudyante sa kanya. Nagtanong ito kung tumatanggap ba siya ng online payment dahil wala itong dalang cash. Subalit nakailang minuto lang sila sa pag-uusap, kaya nagpatulong na siya kay Obet. O Bet, halika nga rito. Ano po yun, madam? Alam mo ba kung paano to? Hindi ako marunong sa ganito eh. Ipapakita nyo lang po yung QR nyo sa kanya tapos siya na ang bahalang mag-scan. QR? Hindi ako pamilyar dyan. Deposit at withdraw lang ang alam ko. Pahiram po ng phone. Pindutin nyo po to para lumabas ang QR code. Pwedeng ganito lang at sila na maglalagay ng halaga. O pwedeng kayo na ang bahala sa presyo para isang scan na lang sila. Pwede palang ganito. O sige, ipascan mo na yan sa kanya. O yan. Okay na po. Pagkatapos matagumpay na nakapagbayad ang customer, nakita na rin ni Tess na pumasok sa account niya ang pera. Bumilib siya dahil ganun lang pala kasimple yun. Hindi na niya kinailangan magbayad pa ng sukli kung sakali. Naisip niya ring mas mapapadali pa ang pagpasok ng bayad sa karinderya na hindi na niya kailangan pang lumabas para sa deposit at magbayad ng charge kung kakailanganin niya ng pera sa account. Napatingin naman siya kay Obet na tumulong sa kanya sa makabagong teknolohiya. Bilang pasasalamat, inabutan niya ito ng ilang daan. Hindi nito alam na galing yun sa pinagsama-samang tip ng mga serbidor. Nagtataka naman si Obet na tinanggap yun. Para saan po to, ma'am? Dahil yan sa pagtulong mo kanina, yan ang halaga ng perang binawas ko sa sahod mo. Binalik ko lang. Talaga po? Salamat. Ibig sabihin, mababalik din ba ang pera ni na Benjo? Para sa'yo lang talaga yan. Manahimik ka na lang. Nga pala, yung perang napapasok dito pwede rin... Yung pera bang napapasok dito, pwede na ring idiretso sa laro? Opo, ma'am. Mas okay din po pala na magpa-print na lang kayo ng QR code para mas madali sa magbabayad. Diretso pasok na nun sa account nyo. Ganun ba? Sige. Naglalaro pa rin po pala kayo hanggang ngayon? Akala ko po magsasawa din kayo sa ganun eh. Ginagawa ko lang nalibangan yon. Ikaw, tumigil ka na ba? Naubusan po ng pantaya eh. May isang app din kasi akong hiniraman na konektado sa pasugalan. Kailangan ko munang mabayaran yun para makapaglaro ulit. App na nagpapautang para sa sugal? Baka naman malaki ang interes kaya hindi mo matapos-tapos bayaran. Naku, hindi po. Yun nga ang mabuti sa app na yun eh kasi basta sasabihin mong para sa sugal, walang interes sila kung magpahiram. Limitado lang talaga kapag may balance. Ako lang tong kinukulang minsan. Ganun ba? Ano bang app yan? Ito po, nakakabit na yan sa mismong laro. Makikita nyo yan agad. O siya, sige. Bumalik ka na sa trabaho mo. Sa mga sumunod na araw, pinakalat ni Tess sa iilang suki niya na pwede na silang magbayad gamit ang cellphone. Subalit di gaya ng cash na natatanggap niya, hindi na yun nadadagdag pa sa benta nila. Ginamit niya yun bilang pantaya sa sugal. Hanggang sa hindi niya napapansing nakukulangan na pala ang kabuuang benta. Kahit panay na ang kanyang talo kumpara sa panalo, hindi pa rin nagpapigil si Tess sa pangungupit sa minibenta nila. Umabot na sa puntong hindi lang tubo ang nagagalaw niya,
kung hindi pati kapital. Kapag may malakihan silang order at kinulang sa sangkap, hinihingi niya ang pera kay Martin na agad naman itong binibigay. Ginagawa niyang rason ng sobrang mahal na bilihin o minsan gumagawa siya ng kwento na nakukuha niya ang simpatsya ng asawa. Hindi naman nagtagal at nagtaka na ito. Ilang beses na to na nakukulangan tayo ah. Bakit parang palagi na lang short, mahal? Nako, problema ko rin yan. Parang kada linggo tumataas ang presyo kaya kailangan ko munang abunuhan palagi. Kapag ganitong nagiging madalas na yung pagtaas ng presyo ng kinukuha na natin, dapat siguro sa iba na lang tayo bumili. Kaya mo, maghahanap ako ng bagong supplier. Hindi lang din dahil dyan. Nung nakaraan kasi nasira yung 2 stove. Alam mo naman medyo luma na yon. Kailangan pa ulit bumili ng bago. Tapos yung ref natin sa karinderya pinaayos ko. Nasiraan tayo ng mga gulay kasi hindi na pala gaano maayos yung lamig. Ano? Bakit ngayon ko lang nalaman ang lahat ng tungkol dyan? Ayaw naman kasi kitang abalahin pa. Kasi busy ka na nga sa trabaho mo eh. Tsaka nagagawan ko naman ng paraan. Kahit na mahal, dapat alam ko pa rin ang nangyayari sa negosyo natin. Ay, parehong brand pa rin ba ng stove ang binili mo? Patingin nga ako na resibo. Nasa karinderya yun kasama ng ibang listahan. Teka, wala ka bang tiwala sa akin, Martin? Hindi sa ganoon. Bala ko lang tignan yung presyo ngayon. Para lang makapagbukod ako ng pera pambili ng iilan pandagdag. Mas ayos na rin na bago ang lahat. Bakit naman kita pagdududahan? Wala. Baka sa lalim lang ng problema ko sa negosyo natin kaya kung ano-ano nang pumapasok sa utak ko. Magpapahangin lang muna ako sa labas. Pumunta saglit sa terrace si Tess. Doon siya nagpakawala ng malalim na buntong hininga para alisin ang tensyon sa dibdib niya. Ngayong nagtataka na si Martin tungkol sa umiikot na pera sa karinderya, kinabahan na siya na baka siya ay mabisto nito. Subalit kahit may pangamba na mahuli siya ng asawa, hindi pa rin yun nagtulak sa kanya na tumigil na sa pagsusugal. Sa isip niya kasi, kapag nanalo siya ng malakihan, mababawi niya rin lahat ng perang naipatalo. Araw-araw niyang paniniwala yon na umabot na sa ngayong wala siyang pinanghahawakan. Papasok naman na sana siya ng bahay nang mapansin niya ang figura na dumaan sa labas ng gate nila. Nagulat siya sa pagsulpot nun at nang tignan niyang maigi, nakita niyang si Obet yon. Nanlaki naman ang mata nito nang makita siya. Kayo pala ma'am, magandang gabi ho. Bakit ka nandito sa lugar namin, Obet? Gabi na, gumagala ka pa. May binisita lang po akong kakilala dito sa malapit. Nag-aya lang po ng inuman. Saan? Nandun po sa kanto yung pulang gate. Doon po ako galing. Oh, may daanan din naman dun papuntang labasan ah. Bakit dito ka pa dumaan? Hindi ko po kasi sa ulado ang lugar Pero tatandaan ko na po sa susunod. Mauna na po ako. Bye. Magsasalita pa sana si Tess nang basta na lang umalis si Obet sa harap niya. Ipinagtaka niya ang pagkakakita sa binata. Subalit nagkibit balikat na lang din siya. Tumalikod na siya papasok sa bahay. Saktong naghahanda na siya ng hapunan nila nang pumasok si Maria sa pinto. Kumunot ang noo ni Tess dahil akala niya nasa taas ito kanina para bantayan si Tonton. Mukhang tinakbo pa nito ang distansya galing sa kabilang bahay. Oh, saan ka naman galing? Tinignan ko lang po ang mga alaga ko sa bahay. Pinakain ko muna sila, ate. Yan pa rin ba yung mga salagubang na alaga mo? Naku, dapat tinatapon mo na yan. O kaya, hinahayaan na sa labas. Iba po sila sa pangkaraniwan na insekto lang, ate. Alaga ko sila kaya hindi ko sila basta-basta na lang iaabandon na. Maiintindihan ko pa sana kung pusa o aso yan Pero paano ka naman natutuwa sa mga ganon? Ay Diyos ko, buti na lang talaga may sarili kang bahay. Kung nandito yon, baka sa basurahan na ang paglalagyan nila. Grabe naman po kayo. Hindi porkit hindi kayo makaintindi, ganyan na agad ang sasabihin nyo. Oh, ano nangyayari dito? Kanina pa ako naghihintay ng hapunan natin. Pinagsasabihan ko lang ang kapatid mo tungkol sa pangungulekta niya ng mga insekto. Hindi na kasi bagay sa edad niya ang ganun. Ganyan na talaga ang hilig niya noon pa, mahal. Kaya mo na.
Marami din namang tao na nangongolekta talaga ng ganun eh. Basta, ako hindi ko susuportahan yung ganyan. Ang mga peste dapat pinupuksa, hindi ginagawang alaga. Kung ganyan lang naman ang tingin nyo, hindi na ako kakain dito. Kuya, uuwi na lang ako. Tiningnan ni Martin ang asawa, ngunit parang wala lang dito ang pag-alis ng kanyang kapatid. Sa kabilang banda naman, yakap-yakap ni Maria ang garapon ng pinakamalaki niyang alaga. Isang salagubang yun na nakita niya dati sa ilalim ng puno ng balete na putol ang pakpak. Simula nun, kinupkup niya na ang nakita niyang insekto. Nakikita niya kasi ang sarili sa mga ito. Hindi maintindihan ng iba kaya mabilis husgahan. Bukod sa kuya at nobyo, itong mga alaga niya lang ang kanyang kakampi. Natulog siya ng gabing yun na mabigat ang dibdib habang sinasariwa ang maanghang na salita ng hipag. Kinabukasan naman, bumalik lang sa dati ang pagtrato ni Tess sa kanya. Malayo sa akala niyang hihingi ito ng tawad. Oh, sa wakas, gising na ang prinsesa. Masarap ba ang tulog mo, ha? Sorry po. Palagi ka na lang late pumunta rito. Akala mo ba biro lang ang pag-aalaga ng bata? Kaya nga sa'yo ko pinagkakatiwala ang pamangkin mo eh. Kasi ikaw ang pinakamalapit. Tapos nahuhuli ka pa ng gising? Masama lang po ang pakiramdam ko kaya mabigat ang katawan kong bumangon kanina, ate. Ano? Baka naman mahawang anak ko niyan. Wala naman po akong ubo o sipon. Sakit ng ulo lang po at mabigat ang katawan. Mag-alcohol ka bago hawakan si Tonton ha. May mask sa cabinet namin sa kwarto. Suotin mo yon para makasigurado tayong hindi mo siya mahahawahan. Okay po, ate. Oh, iniwan to ng kuya mo para sa'yo. Pampalubag loob siguro dahil nagtampo ka kagabi. Ewan ko talaga sa mga kabataan ngayon. Ang liit-liit na bagay nag-e-emote. Sige na, alis na ako. Punta mo na si Tonton sa kwarto. Dumiretso na si Tess papuntang karinderya. Gaya na nakasanayan, nagsusugal pa rin siya kapag hindi sila abala. Kinahapunan, sa kalagitnaan ng paglalaro, naubusan ng laman ang kanyang account. Kaya kumuha na naman siya ng pera sa kaha at iniwan niya muna ang pwesto. Habang nasa labas naman siya, ay siyang pasok ni Martin sa karinderya. May dala itong dalawang malaking supot na puro gulay. Nagulat si Obet sa biglaang dating nito, subalit agad ding sinalubong ang amo. Oh, sir, napadaan kayo. Tagal nyo nang hindi pumupunta rito ah. Nabisi lang sa trabaho eh. Nasaan nga pala si Tess? Nasa likod ba? Lumabas po yata si ma'am para mag-deposit. Deposit? Para saan? Siya na lang po ang tanungin nyo, sir. O sige. Hintayin ko na lang siya rito. Bet, pakipasok na lang pala itong mga gulay ha. Ako muna magbabantay rito. Sige po, sir. May iilang bumili kaya si Martin muna ang tumanggap ng bayad. Panay lang ang tanggap niya hanggang sa may customer na buo ang binayad at nangailangan ng sukli. Binuksan niyang maigi ang kaha para tingnan ang laman. Subalit nagulat siya nang bukod sa mga bagong pinasok niyang pera at iilang barya, wala na siyang mahagilap. Nang matagalan siya sa paghahanap ng panukli, sinabi ng customer na sa QR na lang magbabayad. Isa pa yun sa ikinagulat at ipinagtaka niya. Nang matapos na sa pagbayad ang iilang bumili, doon naman bumalik si Tess. Gulat ang ekspresyon nito nang datna ng asawa sa harap. Anong ginagawa mo rito, mahal? Saan ka nang galing? May kinausap lang ako sa labas. Hindi ka naman nagpasabi na pupunta ka eh. Sana nakapagpaluto man lang ako kay Benjo ng paborito mo. Kanina ka pa ba? Kadarating ko lang. May ilang bumili kanina kaya ako muna nagbantay. Bakit pala walang laman tong kaha? Nandiyan ba sa'yo? Total, nandito naman ako ngayon. Ako na lang ang bibili ng mga karne para bukas. Ha? Anong ibig mo sabihin? Ang pera na benta natin ngayong araw kako. Akin na, para makapamalengke ako. Sir, tapos ko nang iatid sa kusina yung mga gulay. O sige, stay put ka lang dyan, Bet ha. Ibili tayo ng karne. Sumama ka na lang sa akin para may katulong ako. Nagmaang-maangan si Tess sa tanong nito. Wala sa hula niya na pupunta ngayon si Martin sa karinderya.
Nadeposito niya na lahat ng perang galing sa kaha. Kaya hindi niya alam kung paano ipapaliwanag dito ang ginawa niya. Nag-isip naman siya ng paraan kung paano ito malulusutan. Nang dumako ang mga mata niya kay Obet, doon umandar ang utak niya. Bago gawin ang binabalak niya, pasimple niyang binura ang laro sa kanyang cellphone. Nagpanggap siyang naguguluhan habang dali-daling hinila ang kaha na ikinagulat naman ni Martin. Oh, anong ginagawa mo dyan, mahal? Akala ko nagbibiro ka lang. Wala nga talagang pera dito sa kaha. Oh, hindi mo ba dinala? Kaya pala ang bigat ng loob ko kanina. May mangyayari palang ganito. Iniwan ko lang yung pera dito kanina, mahal. Napatagal lang ang pag-uusap namin ng kakilala ko kaya hindi ako nakabalik agad. Ibig sabihin ba, nawawala yung buong laman ng kaha? Yun na nga. Hindi ko akalain may gagawa sa atin ng ganito. Kumalma ka muna. Baka naman mahanap pa natin ng pera. Anong problema, ma'am? Ikaw lang ang naiwan dito kanina nang umalis ako, Obet. Ikaw lang din ang may alam bukod sa amin kung paano buksan tong kaha. Sabihin mo nga kung bakit sa kabila ng kabaitan namin sa'yo, bakit mo kami nagawang pagnakawan? Ano po? Wala akong alam sa sinasabi niyo, madam. Teka lang, mahal. Huwag naman tayong magparatang kaagad. Sinong nakita mo rito kanina sa harap? Kasi sa pagkakatanda ko, si Obet lang ang nagtatrabaho ngayon bilang serbidor. Hindi naman pwedeng si Benjo dahil kanina pa yung sa loob ng kusina. Sino pa ngayon ang pagdududahan ko, ha? Ipasisanti mo na yan, Martin, bago pa lumaki ang kukunin niya sa atin. Madadaan naman natin to sa maayos na paraan. Mamaya kapag nakaalis na ang lahat ng customer, pag-uusapan natin to. Bumigat ang tensyon sa karinderya habang hinihintay nila ang oras ng pagsara. Galit na ikinuyom ni Obet ang kamao dahil mukhang gagawin pa siyang panangganites. Si Martin naman, pinag-iisipang mabuti kung paano aayusin ang problema. Maayos naman ito kaagad kung meron lang CCTV sa lahat ng parte ng karinderya. Subalit bukod sa entrada, hindi na sakop ang loob. Nang matapos na ang pagliligpit nila sa mesa at upuan, 3 silang nagharap. Pinauwi na nila si Benjo kahit nagtataka ito sa inaakto nila. Ano? Aamin ka ba o hindi? Kahit itaya ko pang buhay ko, wala akong ninakaw. Kung may kailangan ka naman, Bet, willing kaming pahiramin ka. Hindi naman tamang basta mo nalang gawin yun. Kala ko ba pag-uusapan muna natin? Bakit parang sigurado na kayo na ako nga ang kumuha, sir? Hindi nyo man lang ba pagdududahan ng asawa nyo? Wala naman kasi akong makitang dahilan para kunin niya ang pera na sa amin naman talaga. Ako na ang nakikiusap sa'yo. Umamin ka na. Hindi naman kita i-report eh. Kahit nga wag mo nang ibalik ang pera. Basta umamin ka lang at humingi ka ng tawad sa amin. Pambira! Sige, i-report nyo na lang ako. Mas mabuti pa yun kesa sa umamin ako sa hindi ko namang kasalanan. Magpatawag ka na ng pulis, mahal. Kapag ganyan mga tao talaga wala nang takot. Dapat nang managot yan sa batas. Nang gabing yun, sumuko nga si Obet ng pusasan siya. Sa halip nga lang na sa pulis idiretso, hinayaan muna ng mga ito na makulong siya sa barangay. Ganun pa man, binabagabag pa rin si Martin sa ginawa niyang desisyon. Hindi niya alam ang gagawin kaya kinabukasan, pinuntahan niyang muli si Obet. Nakayuko lang ang binata at galit ang matang nakatingin sa malayo. Bukas pa rin ako sa paliwanag mo, Obet. Ilang taong ka na namin trabahador eh. Kaya wag mo namang sayangin yun para lang sa pera. Aaminin ko na medyo magaspang ako magsalita at gumalaw, sir. Pero ni minsan, hindi ko naisip na kumuha ng hindi sa akin. Kung ganun, saan napunta ang pera? Alam kong bulag po kayo sa ginagawa ni ma'am dati. Pero sana ngayon, buksan niyo po ang mga mata niyo sa mga nangyayari. Hindi niyo po ba alam ang pinagkakaabalahan niya ngayon? Na-addict na po siya sa sugal. Kaya lahat ng pera sa karinderya, doon na pupunta. Ha? Paano nangyari yun? Aaminin ko may kasalanan din ako kasi ako nagpakilala kay madam ng sugal. Pero bukod doon, wala na po akong ginawa masama. Hindi ko lang maisip na ilalaglag niya ako ng ganito. Nahihirapan pa rin akong maniwala, Obet. Hindi ko maisip na mahihilig ang asawa ko sa ganung bagay eh. Kahit ako hindi ko rin inaasahan yan. Pero kayo nang bahalang humusga, sir. Kayo na rin ang bahalang tumuklas.
Hindi lang po ngayon nangyari na naubos ang laman ng kaha dahil ginamit ni Ma'am Tess. Yung QR, lahat ng pera dun sa kanya rin dumidiretso. Tignan nyo ang lahat ng transaction sa account niya. Nandun lahat ng pruweba. Sige, bibigyan kita ng pantay na pagkakataon. Titignan ko rin kung may kasalanan si Tess. Pero habang ginagawa ko yon, dito ka muna. Babalik ako at sana handa kang harapin kung anumang resulta nito. Kahit binabaha ng agam-agam ang isip ni Martin, pinuntahan niya pa rin ang asawa para muling tanungin. Subalit bago siya umuwi, biniling niya sa mga tanod na pakawalan si Obet pagsapit ng hapon. Saktong sarado ngayon ang karinderya kaya nanatili ito sa loob ng bahay. Hindi niya pinaalam kay Tess kung anong oras siya uuwi ngayong araw. Kaya naman nahuli niya ito sa akto na tutok sa cellphone at may nilalaro nga. Napahiyaw pa ito bilang hudyat na nanalo siya. Hindi man pamilyar si Martin sa sugal, doon niya naman nakumpirma na tama nga ang sinabi ni Obet. Na asawa niya ang dahilan kung bakit dahan-dahan ang nalulugi ang negosyo nila. Nakausap ko na si Obet. Maya-maya makakalaya na rin siya. Mukhang nagsisisi naman na yung bata sa ginawa niya. Nandiyan ka na pala, mahal. Buti naman, umamin na siya. Pasalamat na lang talaga yun na maunawain tayong pareho. Oo nga, buti na lang. Nakalaya ng walang kasalanan. Ikaw, nanalo ka ba dyan sa laro mo? Mukhang ang saya mo ah. Ito ba? Naglilibang lang ako. Hindi naman totoong panalo to eh. Huwag mo na akong gawing tanga. Alam ko na ang totoo. Ano? Naniniwala ka sa mga salita ng Obet na yun kaysa sa akin? Anong sinabi niya, ha? Na kinukupit kong benta para magsugal? Na gumagawa ako ng kwento para lang maglabas ka ng pera na itataya ko lang? Hindi niya na kailangan sabihin yan. Ikaw mismo ang nagbulgar sa sarili mo. Bira naman, Tess. Ano pa bang kulang para sirain mo ng ganitong pinaghirapan natin? Kung hindi pa kita nahuli, hindi ka ba titigil? Masisisi mo ba ako? Tulad ng ibang tao na dala lang din ako. Ano bang gusto mong gawin ko? Maghintay lang dito sa bahay o magsawa sa karinderya? Ito na nga lang ang libangan ko. Pati ba naman to bawal? Hindi kita pinagbawalang kailanman sa mga gusto mo. Pero itong halos maubos na ang pera natin, tapos nagawa mo pang mandamay ng inosenteng tao. Hindi na basta libangan to. Tess, na-addict ka nang talaga. O sige, ako nang masama. Magsama kayo ni Obet. Dahil wala nang makatwiran, basta na lang na lumabas si Tess sa bahay nila. Tinitigan niya ang malaking perang napanalunan. Habang naglalakad-lakad naman, nakita niya ang dalawang tambay na katulad niya, naglalaro din ng online sugal. Mukhang natalo ang mga ito kaya nakasimangot. May nanumbalik tuloy sa memorya niya sa nakita. Nang maalala niya na maya-maya lalabas din si Obet, muling umusbong ang galit niya. Kaya naman gamit ang premyo niya, sinugal niya muli ang huling baraha. Binayaran niya mga tambay na abangan si Obet pagkalabas para makatikim ito ng ganti niya. Sa kabilang banda naman, kinakabahang nagpabalik-balik ng lakad si Maria. Narinig niya kasi ang usapan ng mag-asawa tungkol kay Obet. Kaya naman ngayon, hindi niya na alam ang gagawin. Sinagot naman ang pag-aalala niyang yon nang biglang may kumatok sa kanyang pinto at tumambad sa kanya si Obet na bugbog sarado. Diyos ko, ano nangyari sa'yo? Tulungan mo ako. Sandali, tutulungan kita, kumapit ka sa akin. Pasensya ka na, Maria. Kung dito ako dumiretso, ikaw lang kasi ang pinakamalapit na pwede kong puntahan. Huwag mo nang problemahin yun. Sabihin mo sa akin kung ano nangyari. Sinong gumawa nito sa'yo? Pauwi na sana ako nun galing sa barangay. Pero nagulat na lang ako nang pagtulungan ako ng mga tambay. Hindi naman nila intensyon na nakawan ako Napagutusan lang daw sila. Alam mo ba kung sino nag-utos sa kanila? Ayoko mambintang. Pero may kutob na ako. Ewan ko lang kung maniniwala ka kasi kilala mo siya. Si Ate Tess ba? Paano mo nasabi na siya? Nag-away sila ni Kuya kanina. Nahuli na siya sa pinaggagawa niya. Alam kong ugali niya, Obet.
Hindi yung basta-basta nagpapatalo kaya sigurado kung siya lang ang pwedeng gumawa niyan. Hindi ko nga lang akalain na abot siya sa ganito. Hindi na sumabat pa si Obet. Pero sa pananahimik ng nobyo, doon nakumpirma ni Maria ang suspecha niya. Nang dumaing ulit ito, agad niya itong inihiga sa mahabang silya. Matyaga niyang ginamot ang mga sugat nito at pinilit itong magpahinga. Habang natutulog naman si Obet, doon pumasok si Maria sa kwarto kung saan nakalagay ang mga alaga niya. Mula sa ilalim ng mesa, kinuha niyang halos sira ng libro na dati niyang nakuha sa pangungulekta niya ng lumang gamit. Noon pa niya nabasa ang tungkol sa paggamit ng insekto sa pambabarang. Ganun pa man, ngayon lang siya nagkaroon ng pagkakataon na masubukan yon. Kaya naman ayon sa panuto sa aklat, kumuha muna siya ng magagamit laban kay Tess. Palihim siyang pumunta sa bahay ng kuya niya at nadatnan niya itong umiiyak sa harapan ng anak. Kuya, ayos ka lang ba? Maria, nandiyan ka pala. Pasensya ka na nakita mo pa ang kuya mo na ganito. Magiging ayos din ako. Hindi ko lang alam kung paano pero susubukan ko para sa anak ko. Gusto mo bang ako na muna magbantay kay Tonton, kuya? Hindi. Kaya ko na to. Magpahinga ka na ron. Kailangan ko lang ng oras kasama si Tonton para matignan ko rin ang susunod na gagawin ko. Wala dito ang mama niya. Baka maramdaman niya ang kulang kapag wala rin ako eh. Sana nga makabuo ka ng tamang desisyon, kuya. Naaawa ko sa'yo na nakikita kitang ganyan. Hindi ko na rin alam ang gagawin ko. Kumapit ka lang, kuya. May kabayaran ng kasamaan. Pero ganun din ang kabutihan. Alam kong malalagpasan mo to kasi mabuti kang tao. Hinayaan ni Maria na magdamdam ang kuya niya. Subalit habang kinukuha niya ang suklay ni Tess sa banyo, doon naman nadagdagan ng galit niya. Bago gawin ang gusto niya, siniguro niya muna na ang lagay ng kanyang kapatid. Nang makita niyang umuwi na si Tess, nagpaalam na siya kay Martin at umalis na rin. Kinagabihan, pursigido niyang binalikan ang aklat. Nilabas niya ang garapon kung nasa ng alaga at hinanda niya rin ang kinulektang hibla ng buhok ni Tess. Sinunod niya ang nakasaad na pagtali ng hibla sa katawan ng salagubang. Nang matapos siya, isa-isa niyang binigkas ang ritual. Kasama ng mga salitang yun, ang galit na umuusbong kay Maria. Nang hating gabi, pinakawalan niya ang alaga kasabay ng paghihintay ng ganti sa ginawa ni Tess sa kanya. Ganon din kay Obet at sa kuya niya. At iba pang naargabyado nito. Sa kabilang bahay kinaumagahan, nakita na lang ni Martin na di mapakali ang asawa niya. Martin, tulungan mo ako. May kung anong bagay na gumagalaw sa loob ng tenga ko. Ano ba naman drama to, Tess? Akala mo ba madadaan mo sa ganitong problema natin? Seryoso ko. Hindi ako nagpapanggap lang, mahal. Pakiusap. Dali mo ako sa ospital. Hindi na ako pumasok sa trabaho ngayon para lang maalagaan ang anak natin. Kailangan ding ayusin ang sitwasyon sa karinderya. Iiwan ko muna si Tonton sa kapatid ko. Ikaw nang bahala sa gagawin mo. Bakit ba ayaw mo maniwala? Hahayaan mo na lang ba kung anong mangyari sa akin? Nakakatayo ka naman eh at nakakasigaw ng malakas. Mukhang kaya mo naman. Sinira mo talaga ako, Tess. Kaya huwag kang umasta na ako pang may kasalanan. Anong... Hoy, Martin! Bumalik ka rito! Dahil ayaw maniwala ni Martin sa sinabi niya at kahit anong tawag niya kay Maria, wala itong narinig. Mag-isa tuloy na nagtiis si Tess sa kati at sakit na nasa loob ng tenga niya. Hindi niya matumbok kung anong dahilan nun. Subalit napasigaw siya nang maramdaman ang paggalaw nito sa loob at marinig ang kaluskos nito. Doon na siya nataranta at tumawag na ng tulong mula sa labas. Nang makita naman ni Maria ang papaalis na sasakyan papuntang ospital, nawala ang bigat sa kanyang dibdib. Nakumpirma niya na gumana nga ang ginawa niya. Pagkarating naman sa ospital, agad tinignan ng doktor ang tenga ni Tess at doon din kinuha ang insekto sa loob. Nabalitaan ni Martin na nangyari kaya pumunta siya. Nakaangat naman ang kilay ni Tess na hinarap ang asawa.
Akala niya hihingi ito ng tawad at mag-aalala, ngunit iba ang lumabas sa bibig nito. Ngayong nandito ka na rin naman, kapag nasabi ng doktor na gumaling ka ng talaga, lalapit tayo sa espesyalista. Ano? Hindi mo man lang ba tatanungin kung ayos lang ako? Alam kong ayos ka na. Hindi naman ako walang puso para tignan muna ang kalagayan mo. Bakit ba parang nagbago ka na, Martin? Kung dati parang ayaw mo ko masaktan. Ngayon, ang lamig-lamig mo. Dati yun nung hindi mo ko ginawang tanga, Tess. Hindi na ba talaga mawawala ang galit mo sa ginawa ko? Ilang beses ba ako dapat na humingi ng tawad sa'yo? Hindi ako galit. Dismayado, oo, pero hindi ako kailanman magagalit sa'yo. Hindi na tumadadaan sa paghingi lang ng tawad kung pwede ka pa rin bumalik sa dating gawi. Kailangan natin tong pareho, Tess. Kahit hindi na para sa akin. Isipin mo na lang si Tonton. Anong ibig mong sabihin? Gaya ng sabi ko kanina, ipapatingin kita. Kung gusto mo talagang maging maayos tayo, magpapagamot ka. Mahirap din para sa akin to. Ayokong bitawan ng pagsasama natin dahil lang dito. Kaya pakiusap. Please, mahal. Luluhod ako kung gusto mo para lang pumayag ka. Tumayo ka na. Oo na, payag na ako. Magpapagamot ako para sa ating tatlo. Pero pwede bang mangako ka, mahal, na kung ano man ang kasalanang nagawa ko, wag na wag mong sisihin ang sarili mo. Mahal kita, at kahit paulit-ulit na, patawad ulit. Sa mga araw pagkatapos nun, ayon na rin sa resulta, pinili ni Tess na magpadala sa rehab kahit na pwede naman siya magpagaling nang hindi napupunta sa isang pasilidad. Taus-puso itong humingi ng tawad. Hindi man mabilisan, sinusubukan ng lahat na patawarin si Tess bago ito umalis. Napalayo ito pansamantala sa pamilya niya, ngunit tiniis niya para hindi na muling maulit pa ang nangyari. Si Maria naman, matagumpay na tinanggal ang sumpa pagkatapos niyang aralin mula sa aklat. Gumagaling na ang mga sugat ni Obet at maging ang binata, lumapit din sa espesyalista tungkol sa pagka-adik niya sa sugal. Ngayon, nagtutulungan na magkapatid na alagaan si Tonton pati na ang negosyo nila. Hinihintay na lang nila na umuwi si Tess. Isang araw naman habang abala ang lahat sa pag-serve sa customers, may isang babaeng lumapit kay Tonton. Ngumiti naman ang bata rito. Ang cute naman ng baby na yan. Kanino kaya nagmana? Mahal? Ikaw ba talaga yan? Namiss kita, mahal. Payakap nga. Wala, nandito na si Madam. Labas kayo, dali. Nantitrip ka na naman. Bumalik ka na nga lang sa trabaho. Totoo ba? Ay, siyang tunay nga. Ano ba yan? Kung kailan nasasolo ko na si Papa Martin. Namiss din kita, Benjo. Namiss ko ang luto mo. Ate, ikaw nga. Kailan ka pa nakauwi? Sabi sa'yo, Han eh. Ayaw mo lang maniwala agad. Han? At kailan pa kayo nagkatuluyan? Alam mo na to, Martin? O hindi pa rin ako pabor dyan. Pero wala naman na ako magagawa. Kuya naman eh. Anong kuya-kuya? Nangiinis ka na naman ha. Halika dito at bibigyan kita ng bagong pasa. Hindi natapos doon ang pagpapagaling ni Tess. Ngunit ngayon, masisiguro niyang hindi na siya nahahatak ng kahit anong laro. Habang malayo siya sa pamilya, doon niya rin natutunan na hindi lahat madadaan sa mabilisang panalo. Dahil gaya ng pinagdaanan niya, ang madali ang pera na nakuha niya, napunta lang sa pagkabigo ang resulta. Pasalamat na lang siya at may mga taong mabuti ang pusong pinatawad siya at tinanggap siyang muli. Ang barang na natikman ni Tess ang una at huling beses na ritual na sinubukan ni Maria. Nang bumuti ng lahat, ipinagtapat niya yun sa hipag. Ngunit hindi kagaya ng dati, hindi ito nagalit. Naintindihan niya kung anong rason nito. At bilang parte ng kanyang pagbabago, sinimulan niya ng lawakan din ang pangunawa. Nagwakas ang ganong yugto ng buhay ni Tess kahit ang mga karanasan may dalang sakit. Ganun pa man, may leksyon din sa kwento na nabanggit na hindi kailanman magiging mabuti ang pangungupit.
Kahit na sabihing walang limit ang perang pwede nating makamit. At sa dami ng paraan na ito'y magagamit, labis nga namang nakakaakit kung galing naman sa paraang pinilit. Maaring malaki rin ang maging kapalit. Pwede itong mauwi sa pagkagipit o humantong sa direksyong malupit kung saan marami ang pwedeng madawit. Wakas! Isang magandang kwento na naman ang natapos natin mga ka-DC. Sana po may napulot kayong aral dito ha. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, comment, share at subscribe para masuportahan niyo po ang channel natin. At bilang gante, para mas exciting, i-comment niyo po kung sino yung karakter ko na paborito niyo sa mga binosesan ko. Ito po sila sa anime. Sa mga K-drama at Tagalized films naman, i-search niyo na lang po ang pangalan ko para makapili kayo sa kanila. Lilinawin ko lang mga ka-DC yung sample na pinaririnig ko sa inyo sa bawat karakter, yun po mismo ang boses na ginamit ko nung pinalabas sila sa Tagalized version sa TV. Huwag niyo rin pong kalimutang i-comment kung ano masasabi niyo sa kwento natin ngayon Pag napili ko ang comment mo, isa-shoutout kita sa next story natin. Shoutout na ulit tayo. Shoutout kina Sugimura Perla Castro na first commenter natin, kay Maria Oros na second, at kay Donna Nog Vlog na third commenter. Shoutout kina Angelica Reponte from Astorga, Santa Davao del Sur, Eliza 5493, Gia Gigi, Babylin Mendoza from Palawan, Jenny Espuerta at sa asawa niyo pong si Serafin Lopez ng West Camias QC, Erna Soto at Malu Cardona, Loy V. Abling na Mandaluyong, Meldy from Malaysia, Phoebe Ranyada, Glenn Garciano at kina Tita Camille at Tito Brian ng Taiwan, Lance MBB, Annalise R4D, Richelle Ann from Rizal, Hilda Arugay at Jire Arugay from General Trias Cavite, Mr. and Mrs. K Vlog, Josephine Beroya from Rosario Cavite, Brian Landicho at sa mama niyo pong si Mila Landicho na working sa Dammam, Saudi, Richelle Nishio from Japan, Jessica Mari Ramos, kay Butsu, sina Jay at Shaisi from Davao at sa mga anak niyo pong sina Kislev at Kiev, Angelita Umalia from Isabela, Knoxville Hingada and Malate family from Santa Rosa, Laguna, Buddy at sa pinsan yung sina Hani Ibona at Baby Remulla, salamat po. Mestisang Bangus from Japan, Isabel Dizon, Nick Simi, 8-19-17, Steffi, Cute Survivor from Japan, Lynn Ferrer TV from Kuwait, Al Francis Tagle at kina Aliyah, Raisa May at Digay, salamat po. Elvilyn Abiso, Mean Hinawatan, Dada Laines, Princess Marley Filda Divo from Baguio, babaeng Bicolana, Jel Blanco from UK, Chantal Bell from Malaysia, Kimi Dora from Boracay, Judith Bautista from Bicol, Lenny Arceo from Taguig, Norieta Caponpon from Santo Tomas, Batangas, Clark Nil Moreno from Nueva Ecija, Dodge Junco from Iloilo, Emelinda Valencia, Violicia Betts, Kimpoy Feliciano, Lisa Takada from Japan, Hazel Fiesta, Beth Mercado at Janine Bandojo. Shoutout kina Mama Lauren Boyles ng California, USA. We miss you ma. Kay Kuya Liam at Bebe Lay ng Quezon City, kina Bombom, Bebe Jam at Jillian ng Sampaloc, kay Mamo Lovina at Papa Bong ng Manila, kay Tanod Potpot Mylas, pagaling ka to Pox, kay Keisha Chua ng Torrance, California, at kay Josh and Lauren Rubio ng Buena Park, California. Pasensya na po sa mga hindi ko po na shoutout. Abangan nyo na lang po sa susunod nating upload. Kumusta po sa lahat ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa at sa inyo pong masugid kong tagapakinig saan mang sulok ng Pilipinas. Mag-iingat po kayo palagi dyan. O paano? Samahan nyo ulit ang inyong lingkod na si Kuya Louie sa susunod na kwento natin Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng puong may kapal. Bye!